yung anak ni Loren Legarda na congressman, si Leandro Libiste. Ayan o, kamukha ni Kiko Barsaga, pati style po, kopya si Kiko Barsaga. Sabi rito sa balita ng DCRH, sinabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Libiste na nasa kanyang custody ang mga dokumentong umano'y naglalaman ng listahan ng mga proponent ng multibilyong pisong budget insertions sa mga proyektong pang-infrastruktura ng DPW. Okay, and can you also tell us sino-sino po yung mga tinutukoy na proponent dito sa dokumento na ito? Mga mambabatas lang po ba? At may mga kilala po bang mga personalidad na maaaring involve, opisyal ng executive? Kong? Hindi naman masurpreso ang inyong mga viewers. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung anak ni Loren Legarda na congressman, si Leandro Libiste. Ayan o, kamukha ni Kiko Barsaga, pati style po, kopya si Kiko Barsaga. Pabida mga kababayan, sige ang daldal. Mga kaori ni Baguio City Mayor Magalong sa ni Guanzon. Magkakaori kasi sila. Magkaka-align. Yung mga pag-iisip po, magkaka-align. Sige lang ang daldal. May bago na naman siyang sinasabi. Sabi rito sa balita ng DCRH, sinabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Libiste na nasa kanyang custody ang mga dokumentong umano'y naglalaman ng listahan ng mga proponent ng multibilyong pisong budget insertions sa mga proyektong pang-infrastruktura ng DPWH na ibinigay sa kanya ng yumaong dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cathy Cabral. May mga lumalabas po sa balita po sa social media, hindi man binigay sa kanya kundi inagaw niya. Pumasok daw si Leandro Libiste, opisina ni Cabral. Yan ang mga lumalabas na kumakalat po sa social media. Ito yung mga kumakalat sa mainstream media. Libiste puwersahang kinuha ang dokumento kay Cabral. Cinema Bravo. Reddit post alleged Batangas 1st District Representative Leandro Libiste forcibly took documents from former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Yan mga kumakalat ngayon. Kung Leandro Libiste forcefully took papers from Jose Cabral's office. Totoo po ito, nangyari mismo sa opisina ni Jose Cabral gabi bago ang hearing. Ayon sa kwento, pumasok si Kong Leandro Libiste at agresibong inagaw ang mga papeles mula sa kamay ni Jose Cabral. Dahil sa biglaan at marahas na pagkuha, naiwa pa raw ng papel ang daliri ni Jose Cabral. Kaya nung sumunod na araw sa hearing, mapapansin nyo, nakabinda ang kanyang daliri, hindi dahil sa simpleng aksidente, kundi dahil mismo sa insidente sa loob ng kanyang sariling opisina. Nakakagulat at nakakaalarma na ganito ang ugali ng isang halal na opisyal. Pumapasok sa opisina ng isang undersecretary at pilit inagaw ang dokumento to the point na nasaktan ang opisyal. Yan ang kumakalat ngayon po sa social media. Yan problema mga kababayan. Hindi na natin matanong si Cabral kasi patay na po. Unless may CCTV na ma-retrieve sa opisina ni Cabral at may witness na nakakita. Siyempre may secretary din siya. Personal secretary. Itong si Cabral na pwedeng matanong kung nangyari yung ganon. Inagaw bigla yung mga papeles na puwersahan at nagka-injury pa yung daliri ni Cabral. Iba pa? But anyway, ang kwento ni Leandro Berceles, tinurn over daw sa kanya. Ano yung totoo? Tinurn over o inagaw niya? At ano yung motibo? Motibo niya? Bakit niya inagaw? Halimbawa inagaw? Or bakit itinurn over sa kanya? Ito ngayon ang mga kinikwento ni Leandro Berceles mga kababayan. Anak ni Loren. Sige pa interview po ni Leandro Libiste. Sabi niya, I think si Jose Cabral ay talagang willing na mag-cooperate sa mga investigasyon tungkol sa flood control projects. For whatever reason, she was not happy with how the investigations were going. If I may just say, nanginayang yang ako
na hindi siya ang ginawang state witness. Sabi pa niya, DPWH Undersecretary Catalina Cabral gave me files listing the proponents of DPWH insertion of the whole country on September 4 after Secretary Vince Dizon told her on the phone to release them to me in the interest of transparency. Since then, many have asked for the late Yusek Cabral's files to be released to the public. I will await the DPWH position on this, and I will release them if Secretary Vince tells me to, sabi ni Leandro Libiste. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dito sa mga pinagdadaldal ni Libiste? Hindi i-release niya. Sige pa yung paduda, mga kababayan ni Libiste, i-release mo na para magkaalaman kung sino yung sinasabi po ninyo na mga proponents. Ito yung interview sa kanya ng mainstream media ng 1PH. Ano po yung mga taon ng saklaw nitong mga dokumentong hawak po ninyo at in essence ilang pong projects at magkano yung tinatayang halaga ng mga budget insertions na nakita nyo po nakapaloob dito? Yung pinakamalaking detalye na nakuha ko ay tungkol sa 2025 budget, pero meron din po akong mga nakuhang impormasyon tungkol sa mga nakaraang mga budgets. Lalong sa 19th Congress, pero pati na po previous Congresses. Okay, and can you also tell us sino-sino po yung mga tinutukoy na proponent dito sa dokumento na ito? Mga mambabatas lang po ba? At may mga kilala po bang mga personalidad na maaring involve, opisyal ng executive? Kong? Hindi naman masurpreso ang inyong mga viewers na malaman na halos lahat po ng mga mambabatas ay may mga insertions na nakatag sa kanila. At ito naman po ay ibinalita na. Pero ang listahan ni Yusek Cabral ay nagpapatunay nito. At ang mas surprising, pati yung mga nasa ehekutibo, mga cabinet secretaries at undersecretaries ay nakapangalan din sa listahang ito. At ang malabas, kahit wala kang kinalaman sa DPWH, pwede kang magturo ng mga flood control projects. Maaaring isipin natin na baka ito ay parang ginawang compensation na rin or premyo yung mga kawani na walang kinalaman sa DPWH ay binibigyan din ng sarili nilang flood control project. But of course, people would say na ay sabi nga po naman nila hindi naman po lahat ng insertions ay masama. No, sinasabi po nila na may mga pagkakataon na kinakailangan ng mga insertion during that time. So, doon po ba sa dokumentong hawak po ninyo, madidistinguish natin na itong insertion na to ay illegal na ginawa? Well, yung nakakapagtaka on its face is bakit may mga secretary at undersecretary na walang kinalaman sa DPWH na nagtuturo ng mga flood control projects na nagkakataon ay mga flood control projects na kabilang sa mga iniimbestigahan din ngayon ng Ombudsman. Hindi natin lang kasi alam sino yung nagpapapondo ng mga flood control projects na iniimbestigahan kung hindi lumabas ang listahan ni Yusek Cabral. Pero ang isang madadagdagan ko din ay nasa listahan mga pribadong individual. Sabihin ko na, sila po yung mga contractor na list as proponents sa listahan ni Yusek Cabral. And yung sa listahan po ninyo, ito po ba ay taon lamang ng 2025 o it would date back sa mas matagal pa, like ibang administrasyon din? Meron po akong mga detalye din tungkol sa mga previous budgets, pero yung pinakamarami po ay yung sa 2025. Kung ano po yung mga taon ng saklaw nitong mga dokumentong hawak po ninyo at in essence ilang pong projects at magkano yung tinatayang halaga ng mga budget insertions na nakita nyo po nakapaloob dito? Yung pinakamalaking detalye na nakuha ko ay tungkol sa 2025 budget, pero meron din po Laging 2025 budget. Sabi niya may mga sa previous administration. Sa 19th Congress, pero pati na po previous Congresses. May mali siya po eh. Ilabas mo na. Can you also tell us sino-sino po yung mga tinutukoy na proponent dito sa dokumento na ito? Mga mambabatas lang po ba? At may mga kilala po bang mga personalidad na maaring involve, opisyal ng executive? Kong? Hindi naman masurpreso ang inyong mga viewers na malaman na halos lahat po ng mga mambabatas ay may mga insertions na Ilabas mo na para maubos na yan. Ay ibinalita na. Pero ang listahan ni Yusek Masyado kang ano. At ang mas surprising, pati yung mga nasa ehekutibo, mga cabinet secretaries at undersecretaries
ay nakapangalan din sa listahang ito. At ang malabas, kahit wala kang kinalaman sa DPWH, pwede kang magturo ng mga flood control projects. Maaaring isipin natin na baka ito ay parang ginawang compensation na rin or premyo yung mga kawani na walang kinalaman sa DPWH ay binibigyan din ng sarili nilang flood control project. Nabitin-bitin pa itong si Congressman Leandro Liviste. Kung bibigyan daw siya ng go signal ni Vince Bison, i-release niya. I-release mo na. Masyado kang pabida. Kung sabit ang lahat ng mga congressmen, senador, kung sino yung mga nasa executive, so be it. Yan ang gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Expose yung lahat na mga sabit. May mali siya. Mga kababayan, lagi niyang tinutumbok yung 2025. Malinaw naman po mga kababayan na si Jose Cabral mga kababayan, matagal na nagtrabaho sa DPWH, 40 years. At naging Yusek siya 2016, mga kababayan, tumabo sa mga flood control projects yung mga top 15 contractors na minensyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad ng mga Diskaya. Iba po, inamin mismo ni Sara Diskaya, nagsimula siya sa flood control. At based on record sa pag-imbestiga, naging billions effective 2016. O bakit parang yung tono ni Liviste, parang yung tono ni Jinggoy Estrada, ang gustong imbestigahan 2022 onwards lang to 2025. Ini-ignore mga kababayan yung 2016. Yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, imbestigahan po the past 10 years. Nakita ninyo yung linyahan ng mga sinasabi ni Liviste. Lagi niyang tinutumbok yung 2025, 2024, 2025. Parang pinapalabas niya yung mga anomalya nangyari lang sa present administration. Wala sa previous administration. Huwag kami, Leandro Liviste, kaduda-duda yung mga statements po ninyo. Kung totoo yung mga dokumentong sinasabi mo na tinun-over sa'yo ni Cabral, bakit hindi mo pa i-release? Kailangan mo pang hintayin yung sasabihin ni Vince Dizon. Ilabas mo na para magkaalaman na. Hindi makumbinsi yung mga netizens. Sabi ni Jamer Soliano, tinatago ni Liviste ang ebidensya ni Cabral. May conspiracy si Liviste. Puro kuda ang mga scripted ni Liviste para malinlang ang tunay na katotohanan, para magingay at magpakalat ng pambubudol. Sabi ni Jamer Soliano, saltik Liviste, Buangson, Barsayad, Saraulo, Koltong DDS. Sabi ni Kisel Jerome, sa tingin ko lang, makalter titong sikong. Sabi ni Kisel Jerome, yari ka kung nagsisinungaling ka. Sabi ni April August, sabang pinatatagal paglabas niyan, lalong nakakapag-isip ng palusot mga kawatan. Hindi natin maintindihan kung ang motibo niya. Bakit labas siya ng labas sa media, pa-interview, tapos sige pa duda. Ilabas mo na yung lahat mong hawak. Pangalanan mo yung mga congressman na mga kasama mo, mga senador. Ubusin mo na. Sabihin mo, aros lahat. Di ubusin mo. Diba? Huwag yung paduda palagi at pabida. Sabi ni Eric Sales, bakit kaya sa kanya binigay? Why not sa ombudsman? Sabi ni Ari Manlapit, political dynasty, pabida-bida. Sabi ni Ramos, bakit hindi siya dumalo sa investigation ng ICI? Yun sana ang pagkakataon niya na magsabi ng kanyang salubin, gusto niyang maging state witness, or nagpresenta na lang sana siya voluntary sa DOJ para mabigyan siya ng proteksyon sa pagsisiwalat ng kanyang nalalaman at mag-apply ng Witness Protection Program. Sabi ni Leo, in my opinion, she is the most guilty despite the controversy. Nag-offer pa rin sa Senado kung totoo yung paratang ni Lacson at Soto. Sabi ni Tolmer Cano, for sure, why giving those comments only now? Sabi ni Bert Espejo, ang hilig nitong sumakay sa latest issue, grabe umipal. Parang si Magalong, ang pag-ugali ni Liviste. Si Kiko Barsaga, magkakalinya yung mindset. Si Guansum, pabida palagi. I-turn over mo na kaya yan sa ombudsman. Bakit sa inyo pa? O kung hindi, may inquiry. Magsasagawa ng investigasyon yung Congress sa pagkamatay ni Jose Cabral. Ito yung balita. Several members of the House of Representatives filed a resolution seeking to investigate the death of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. This inquiry is not about persecution. It is about accountability.
Not about speculation but evidence. Not about politics but justice. The Filipino people deserve nothing less. Sabi po ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice. O di doon mo sabihin yung mga nalalaman mo po based doon sa documents na sabi mo tinurn over sa'yo ni Jose Cabral. Sige pa interview ni Libiste. Sabihin mo na, asahin mo isa-isa sino-sino itong mga congressman. Kasi sabi mo lahat. O di sabihin mo na lang kasi marami yan. More than 300. Sabihin mo na lang kung sino yung hindi sangkot. Pagka sabi mo ng mga pangalan na hindi sangkot, sabihin mo the rest lahat sangkot. Ganon din sa mga senador. Sabihin mo sino yung hindi sangkot. Tapos, the rest, sabihin mo, ito yung hindi ko nabanggit dito, lahat ito sangkot. Baliktarin natin, imbis pangalanan ninyo kung sino yung mga sangkot. Yung hindi sangkotan sabihin ninyo. Then the rest, alam na sangkot. But anyway, mga kababayan, yan ang ating challenge dito kay Libiste. Na sige po, araw-araw nagpapa-interview. Pabida masyado. Pag qualified ng tumakbo sa pagkasenador, siguro kailangan na niya. Lagi tayong bida. Tumakbo tayo sa mas matas na posisyon. Pag sinanayan niya, hindi na pwede. Ako yung papalit bilang senador in the future. Kailangan lagi niya tayong pabida. Pinag-uusapan lagi. Di ba? May mga ganyan po eh. Kanya-kanyang paraan, kanya-kanya mga kababayan na paraan para sumikat. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.